Halika rito! Uyo! Oh mga ka-OGs, good morning! O ngayon mag-ano tayo, sa i-scanning tayo dito sa lugar namin. Gamit tong Azuba Proton Elite. Yan yung muna at bubuin ko muna para makita nyo kung paano binubuo ang mga bagay-bagay. So, Azuba Proton Elite LB4 to. Ito yung mga rad niya. Yan yung mga antena. Yung nakahuli kay Pastor Kibuloy. Nakakita yung kapak. Ngayon, angat natin ng konti. Siyempre, ito ngayon yung power bank niya. Ito ngayon yung connection wire niya. Ito, sinasalpak doon sa Mukha ko. sinasalpak sa mukha ni Goryo. Dito. Ito, sasalpak mo dito yan. Kaya pumasok, tutusok natin sa puwet ni Goryo to. Baka may kuryente. Tutay niyan, boy. 210. Yan. O ngayon, kasi dito kukuha ng power tong Azuba. Tapos kailangan na natin yung laptop. So, ito naman yung laptop ni Azuba. Ito mukha niya. Yan. So, ito, mukha ni Goryo. Ay na, lagkit nyo ah. Maligo ka na, uy. Maliligo ako. Naligo ako, ubi. Lamig eh. Yan. Ngayon, lahat ng makikita ni Azuba, dito ngayon magre-register sa laptop. Pati yung mukha ni Goryo, makikita nyo, nandyan. Ayan. Na-scan. Uy, mag-base ka, dali. Mag-scan tayo. Para hindi lumagkit tong ano. Yes, mga ka-OG, eto na. Naka-setup na tayo. Azuba LB4 Proton Elite LB4S. Ito yun ha. Tapos ayun yung laptop kay Goryo. I-testingin muna natin kung positive tong area na to. Start. Yun. Na-detect na namin yung dalawang area sa baba. De-detectin naman namin yung nandun sa taas. Tingnan natin kung may makikita tayo mga void space dito. Okay, dito. Dito tayo. Set up. Set up lang ni Goryo. Ready? 1-5. Start. Kasa? Bahay. 6,000, 600. Okay, stop. Save. Okay, tingnan muna natin kung ano nagiging resulta. Tingnan muna natin kung ano resulta ng bagay-bagay, kung may makikita ba tayo. Natin yung aking tayo. Ma-detect natin yung void space sa puwet ni Goryo. Puro tayo makita. Ayan, ito na nga yung image na lumitaw. Ayan, yan. Ayan yung butas namin eh. Ayan, hanggang sa ilalim. Tapos yung kulay blue na yan na may liwanag sa gitna. Yan yung nag-accumulate na tubig dahil dun sa dire-diretso ko lang. Hanggang kalahati yan. Yan, kasi ito yung butas namin. Tapos tanaw mo yung tubig hanggang dito sa may kalahati na yan. Eh may mga liko-liko kami sa ilalim dahil naligaw nga kami. Kaya puro tubig na yung loob na yun. Yan, ito yung ganyan yung sa paligid. Okay, yan yung tubig. Yan, ito mismo. So lumalabas na yung item inilagpasan namin. Ito, ibang kulay. Pinakita ko sa inyo para lang may idea kayo. Ayan. Yung mapulang image na yan, nandyan lumalabas yung item. Yung nakabaon. Ito, isang image pa ito. Tingnan nyo. Ayan.
O yan, nakita niyo yung kurbada. Yun yung liniko namin sa ito. Ito yung malaking guwang sa ilalim na ginawa namin. Tapos ito, yan dalawang itim na yan, yan mismo yung item na nalagpasan namin. Kinumpirma na lumalabas na tama yung sinabi nung unang nag-detect na merong dalawa sa magkabilang side. Kaso, nalagpasan namin. So ngayon, na ginamit na namin tong asuba, lumitaw nung malinaw ito to. Nakita niyan, yan yung sloping eh. Kasi kung nakikita niyo sa video kanina, palusong yung lupa. Parang nasa gilid ng gulod. Kasi ito nga yung butas namin na yan. Lumiko kami dyan. Bali 56 feet inabot yan. Malaki yung butas na yun sa ilalim. Ayan yung dalawang item. Yung black na yan. 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 So lumalabas ngayon. Kahit na nakita na namin at sigurado nang nandyan talaga, hindi na namin makukuha yan. Dahil unang-una, napuno na nga ng tubig yung ilalim. Tapos delikado na dahil nagko-collapse na yung mga dingding. Kaya maghihintay kami ng tag-araw sa susunod at saka dun pa lang ulit po pwedeng galawin yan. Pero hindi na siguro mano-mano. Baka kakailanganin na ng bako dito para makuha tong item na to. Pero lumalabas base doon sa unang nag-detect at saka sa image na lumitaw ngayon. Dalawang ammo box lang yun nandyan magkahiwalay, magkabilang side.